sa nakikinig dyan sa Pig Kawayan North Cotabato, ako po'y maglalagak ng 500,000 pesos cash reward sa sino man makapagtuturo sa suspect hanggang sa makasuhan, kumpleto ebidensya na yun talaga ang may kagagawan sa krimen dito sa pagpaslang at pag-rape sa bata na 2 years old. 500,000 po yan kapag naging successful po yung pagkalat ng ebidensya dahil po sa pagtuturo ninyo, sa impormasyon na ibibigay ninyo. Bago ang lahat, ang amin pong taus-pusong pakikiramay po, ma'am. Yung baby niyo po ay dinala niyo po sa daycare center ng Yes, barangay. po. Anong pangalan ng daycare center? Barangay Buluan Daycare Center. Okay. Ano po yung setup ng daycare center na po yon? Yung po ba may mga teacher, ano po may mga bantay, may pinto, may kwarto? May pinto naman po, may kusina po, may waiting area. Kaso po, that day, under construction po yung door. Nandoon naman po yung mga dalawang parents, teacher, tapos that time nandoon din po sa area po. Pati yung mga parents po, nandoon din po kami sa waiting area naghihintay sa mga bata. Paano pong nangyari yung bata ay nawala o nakalabas o siya po'y dinukot hanggang sa matagpuan na lamang po sa isang swimming pool sa resort? Yun po yung malaking katanungan. Ano pong sabi ng mga taga-barangay, mga taga-daycare po sa inyo? Actually po kasi yung bata po kasi pag nakalabas po yun ng pintuan po, idol, is pumupunta po sila sa amin sa waiting area po. Hindi ko lang po alam bakit. That time kasi po, nandoon yung mga parents sa kitchen. So siguro may ilang minutes po doon na walang tao doon sa gilid ng daycare center. Baka doon po na time sa kinuha or dinukot po. Sir, nasa pangangalaga niyo po yung biktima bago ho siya nawala. Paano po nakalabas yung bata sa poder ninyo? Wala, idol, nagaturo ako that time, idol, yung bata na iniwan lang ng mama niya doon sa may harapan ko lang that time. Pero nandun lang talaga yung bata, idol, sir, idol, sa harapan ko lang. Then may parents din ako doon sa may bandang door. Kasi yung door po, gina-repair sa idol ba? Okay. Hindi ko alam paano talaga nawala. Wala po kayong CCTV sa daycare ninyo, sir? Wala po talaga, sir. Sir, maglagay po kayo sa perimeter ng CCTV to protect these kids na inaalagaan po ninyo. Di ba, sir? Yes, sir. Yes po, idol. Ito po yung mga bata na mga inosente. Walang kamuang-muang sa mundo. So the only protection that they have, aside from you, aside from the doors, kung meron man, in your case, wala. Then the CCTV, yun po yung added protection po para sa kanila. If you need, go to the, tulungan kayo, pumunta po doon sa munisipyo, sa mayor. And if not, then ako po mismo magpapadala sa inyo ng pera para maglagay ka ng CCTV dyan. Okay? Salamat, sir. Ano po yung pinaka-latest sa ginagawa niyo investigasyon, Sargento? Actually, sir, ito na po yung mga papel, sir. Ang kulang na lang po namin, sir, yung magtatayo na witness para mapala namin yung kaso, sir. Wala kasi talaga, sir, ba? Witness, sir. Meron po kayong person of interest. Yes, sir. Meron na po, sir. Bali, sa dalawa yun, sir. Mayroon isa na talaga kami na naiuwan talaga na POI, sir. So, ngayon, sir, nagagati pa kami ng enough na evidence pa, sir, na para maano talaga, sir. Sir, August pa ito nangyari. Ganito, sir. Kasi na-rape po yung bata. Ano po? So, meron po mga semen o DNA na nandun sa bata na nanggaling po sa suspect kung sino man yung may kagagawa noon. So, kung meron kayong mga persons of interest, so, i-request nyo kung papayag siya na kunan siya ng DNA sample in front of his lawyer. Yes, sir. Oh, did you do that already? Hindi pa. Actually, sir, na-try ko siya matanong, sir, pero hindi siya willing magbigay, sir. Sino po itong ayaw? Ano pong trabaho nito? Ano pong connection nito doon sa area na kung saan nawala yung bata sa barangay? Nagtatrabaho po siya sa isang resort, sir. Trabahante po siya sa isang resort po, sir. So paano po naging person of interest itong caretaker sa isang resort? Sir, kasi base sa interview namin, sir, sa kanya, sir, sir, mas malam pa si sir na nandun siya sa area, sir, nung time na nangyari yung, sir, yung krimen, sir. Nagkanta kami ng case conference related dito. Yung investigator sabi niya hindi daw siya uncooperative to give niyan yung DNA. So sabi ko i-priority natin ito na mapile natin ang kaso. At yun nga po, Sir Idol, pinag-aaralan namin ngayon kung ano yung liability criminally, civil liability ng mga management pati na yung mga POI namin. Yun ang talagang tinututukan ko, binibigyan ko ng directive yung ating mga intelligence operatives at investigator na within this period of time dapat mayroon na tayong solid proof na maipile natin yung kaso. Matanong ko lang po, Major, ano pong ikinamatay ng bata? Aspect siya by smothering and mayroon din pong remarks siya doon na nakalagay finding based doon sa kanyang ginawa na autopsy, no?
na yung anal examination niya is showing clear evidence of a blunt force or penetrating trauma. So ito po yung una ko talagang nakita talaga na dapat tutukan namin ito kasi doon sa pagkamatay ng bata, talagang mayroong foul play base sa autopsy report niya. Kompleto na po yung information dati sa mga PUI, no? Ang atin na lang talagang ginagather na ngayon, yung solid na evidence sa witnesses na magiging airtight yung ating pagpapailang kaso, no? Colonel, yung pong The Pink Resort na kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima, so ibig sabihin, nung mga oras na yon, wala ni isang customer yung resort na yon? Most probably, sir, kasi hinanap pa nila itong biktima according dun sa mga witnesses, hinanap pa nila doon and nakita lang ito ng hindi naman, kasi kung may mga may mga tao doon, immediately makikita nila yung bata. Kaya nga So, po most sir, probably, ibig sabihin, wala man lang ni isang empleyado yung The Pink Resort noong mga oras na dinamp doon yung bangkay ng biktima, lifeguard, yung mga most probably, sir, ganyan. receptionist, Opo. maintenance, wala po, lahat. So far, sir, no, wala kaming wala doon sa report kung na-interview pa sila, but most probably, sir, kasi nangyari yung ganon, wala talagang Okay, then may doon. problema po ang inyong investigador. Dapat yung inyong investigador, inimbestigahan lahat ng empleyado ng The Pink Resort kung saan natagpuan yung biktima. Yes, sir. Hindi pala yun ginawa nga, ng ng investigador ninyo, sir. Ngayon, sir, yun, kasi ako, sir, bagong asyentado ko nga, sir, yun talaga ang gagawin ko, sir. Magbabacktrack tayo lahat ng possible na mga possible na witness na mga kausap natin. So therefore sir, ito pong, sorry dito kay Master Sergeant Tobias, palitan niyo po ito. Mukhang hindi po marunong mag-imbestiga itong taon to, sir. Pasensya na, Sergeant Tobias. Dapat yun, iniimbestiga niyo po lahat ng empleyado doon sa The Pink Resort. Everybody na present at that time na kung saan natagpuan yung bangkay ng biktima. Mula sa manager, down to hanggang sa utility, down to janitor, etc. Yes, sir. Actually, sir, accordingly sa kanila, sir, yung mga personnel natin, investigators, talagang may mga nakausap talaga sila doon and yun nga po, they keep on denying na wala talaga silang personal knowledge about the incident na gano'n o bakit gano'n yung... Wala silang personal knowledge. Yes, sir. Paano po yung yung lifeguard, 'di ba? Yes, sir. Dapat at all times meron pong lifeguard diyan, swimming pool. Wala pong CCTV doon sa The Pink Resort. Wala pa po akong nakita, sir, no? But titignan ko po ulit doon, i-scrutinize ko po yung palibot kung mayroon pa talaga. Dapat i-require natin, kung wala, i-require natin from now on, lahat ng resort, obligado bago mabigyan ng permit ng BPLO, dapat may CCTV. Pakibilisan lang po, Major, kausapin lahat ng mga empleyado na present nung day na natagpuan yung bangkay or days before or the day before and then that day, same day na natagpuan yung bangkay, intervene lahat sila, sir. Yes po, sir. We will do that, sir, and pag-aaralan namin, sir, kung ano mga... At i-request din silang lahat i-submit sa lie detector test. Yes, sir. We will do that, sir. Yung tumanggi, then alam niyo na po. Alam na din, sabi pa nga nila. Pag may tumanggi. We will do that, sir. Yes, sir. Okay. So, sir, we'll get back to you next week. Yes, sir. Na talagang we have to make priority with this case. Senator, maraming salamat po at sa inyong pong team. Maraming salamat po sa inyong tulong. Hindi po namin magagawa ito kung hindi siguro namin makukuha ang usisa po kung wala po. Hindi po kami lumapit sa inyo. Opo. Maraming salamat po. Walang ano man po. Babalikan po namin kayo. Opo. Sige po. Thank Magandang you po.